mga ganyang hazing victim namamatay dahil sa kidney failure. Sa initial autopsy report ng PNP Soco, lumabas na bumigay ang kidney o bato ni Reglos. May pasa din daw ito sa likuran, hita at braso at may untog din sa ulo. Bukod kay Marvin, kwento ng kanyang pinsan, dalawa pa umanong aplikante ng Lambda Beta ang nasa kritikal na lagay at hinahanap na ngayon ng pulisya. Tatlo talaga sila. Yung dalawa at least may kwento para kahit pa paano matulungan. May number kasi si Marvin Reglos na number 1. Pag may number 1, ibig sabihin may number 2, may number 3, number 4, number 5. May apela naman si Secretary De Lima na miyembro ng Lambda Rho Sigma, ang sister sorority ng Lambda Rho Beta. I will appeal to my brothers in the fraternity, yung mga officials na yan, na mag-cooperate sila fully with the investigation. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Sa ibang balita, dating NBI Director Magtanggol Gatdula, itinanggi ang alegasyong siya ang nasa likod sa nangyaring pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Kasunod yan ang pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na may impormasyon daw silang may alitan sina Gatdula at Esmeralda. Narito ang report ni John Consulta. Palaisipan pa rin sa NBI kung paano na siguro ng mga suspect na sa SUV ito sasakay si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Hindi raw ito ang original niyang sasakyan at nagpalit lang dahil umano sa mga death threat. Pero ito pa rin ang pinuntirya sa tatlong sasakyan ng convoy batay sa mga tama ng bala. A recent change ng vehicle si Deputy Esmeralda because of some threats nga. But surprisingly, na-identify pa rin siya as nandun sa particular vehicle na yon and he was assaulted. It's a puzzle really for us. May tama sa salamin, sa harapan, sa tagiliran, sa pinto, hanggang sa likuran ng sasakyan. Bakas din ang talsik ng dugo sa salamin at upuan sa loob ng sasakyan na nagmula sa mga tinamaang biktima. Hindi bababa sa 12 tama ng balang tinamo ng sasakyang lulan si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Dito sa harapan, nakaupo ang kanyang kapatid na si Nilo, habang si Deputy Esmeralda naman dito sa likuran nakapwesto nang maganap ang pag-atake. Mabuti na lang at nakaligtas si Esmeralda, gayon din ang kanyang kapatid, na ayon sa mga doktor ay posibleng tinamaan lang ng ricochet o dapli sa muka at iba pang bahagi ng katawan. Ligtas din ang kasama nilang driver. Kung hindi magabago at magpapatuloy ang recovery ng biktima, ay maaari na silang lumabas sa ospital sa loob ng 2 hanggang 3 araw. That will have to be investigated. That will be investigated. So we'll give you updates once, or the DOJ will give you updates on that. Ayon kay DOJ Secretary Laila De Lima, may nakarating daw sa kanyang impormasyon na may alitan sina Esmeralda at dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Pero ayaw daw niya magbintang. Parang nagkakaroon sila ng diferensya nun. Parang pinaghihinalaan ata ni former Director Gatdula na si Deputy Director Esmeralda daw ang nag-tip kay Montulfo. Si Montulfo, alam nyo, siya yung unang-unang nag-expose nung O'Hara incident. Pero sa aking one-on-one interview kay Gatdula, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pag-atake kay Esmeralda. For 40 years, almost 40 years in government, wala akong pinag-isipan ng masama. Wala akong malinis ang konsyensya ko. Bakit ka agad magkakaroon ng mga ganong insinuation or statement? Hindi mo ba napapaimbestigahan? And I'm open for investigation. Hirit pa ng kanyang mga abogado, posibleng isang insidente umano ng ambush me ang nangyari para lang idiin ang kanilang kliyente at ilihis ang balita ng pagkatalo nila sa korte. Maawa naman po kayo sa kanya. Ngayon na may laban na kami dito sa kidnapping case na ito, dadagdagan nyo pa ngayon ng assassination. Wag naman. Itinanggi ito ng kampo ni Esmeralda. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa talakayan with Igan mamaya, bubusisiin natin ang issue ukol sa pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Makausap natin sina Attorney Abraham Espejo, abogado ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula, at si DOJ Undersecretary Francisco Baraan III. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit.
at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Tuloy na laban ni pabasa Kamau Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa kanilang pre-fight press con sa California sa Amerika. Pinahayag ni Bradley ang kanyang paghanga kay Pacman. Ito na raw ang pinakamalaki niyang laban at titiyakin daw niya magiging exciting ang kanilang bakbakan. Tuwang-tawa naman ang press people dahil mismo si Manny ang kumuha ng litrato nilang dalawa ni Bradley. Magaganap ang World Welterweight Championship fight ni Pacquiao at Bradley sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas sa darating pong June 9. Kamay ng batang lalaki na ipit sa escalator sa isang supermarket sa Caloocan. Lalaking umaawat lamang sa gulo, patay matapos masumpak sa